Naka-live na, hindi pa. Live na po. Live na po. Dadaan ako. Hindi naman Ay, na. dito muna. Dito na lang kami. Para nakaupo mo. Thank you Lord. Ito guys, nakatalikod ka? Nakalikod ko. Hindi, tatayo lang siya. Tayo po'y umawit na. Ayan. Dahil kanino, Mike? Mayla, ano ang ating unang aawitin? Ang tanging alay ko po. Hindi, one way muna. Ay! One way. Okay. Ang tanging alay ko. Sige, yan na. Last one. Ayan, let ka. Okay, very good. Okay. Thank you, Lord. Aking Panginoong Jesus, ako'y ibig mo, aking ang pinubos, ang tanging alay ko, sa'yo aking loob. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya na ang kapagkaloob. Mamahaling hiyas, ikintong iluko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Jesus, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Ko akalain, ako ay hinihyang pansin. Sa taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko, sa'yo aking Lord. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya naman makapagkaloob. Mamahaling hiyas, ikintong iluko, ang ating dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang aking alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Jesus, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Ang hinihintay, ang iyong pagbabalik, Jesus. Makapiling mo'y nagalang kang lubos. Ang tanging alay ko, sa'yo Panginoon, ay buong buhay ko,
lamang Jesus, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito, susunod na kanta natin. Anong way? Susunod na kanta. One way daw. One way. Yeah, one way, Jesus.
Sa ating pong pagsisimula, hingin po natin ang opening prayer kay Sister Rosie. Mic, hindi mo naman mic. Maingay ka, wala. Hindi na kanya yung mic eh. Okay. Buksan na lang po ang boses. Apa. Sige. Hindi na yung mic. Nalangin tayo. Aming Diyos, sinagulsa sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon sa aming pagtipon ngayon. Ikaw po Panginoon, ang kabataan. Sa aming pagtipon ngayon. Dahil namin Panginoon sa aming salamat dito at pinipin kami Panginoon sa iyong banal na salita na aming pinipin sa aming buhay sa bawat araw. Lord, bless mo ang bawat isa sa amin na dito ngayon at ibigay mo sa bawat isa sa amin Panginoon wisdom na galing sa iyo Panginoon ang sinipin sa makinig sa iyong banal na salita. Pag-aralan namin ngayon. Lord, maraming salamat po sa lakas at sa buhay sa bawat isa sa amin. Sa malusog na katawan na binigay mo sa amin sa bawat araw. At maraming salamat din Panginoon sa pag-provide mo sa aming mga pangailangan ng Diyos sa bawat araw. Lord, kami pagkis sa aming paligid, pagkawalan ng kami, at pagkukulang sa loob ko panalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Dadakot lang po tayo sa pasasalamat. Dito sa itaas mo na pasasalamat. Kaya ako lang lang. Dito muna sa taas ang pasasalamat. Okay. Sige. Grace. Sige pa ako na po mauna. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ko sa araw na to at nagkabibig-bibig po tayo. Sa pagtanggap po ng Pilagyo family sa mag-host po ngayong araw. Sa paggabay po sa araw-araw sa atin pong lahat. Yan, sa pag-provide po ng mga pangailangan. Sa prayer nga po ni Ate. Yun lang po. Magandang gabi sa bawat isa. Salamat sa ating lahat na dumating na naman ang araw ng Merkules upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Salamat at dinala tayo ng Panginoon na safe and sound sa bahay ng ating kapatid na Ana Milagro. Salamat sa magsaganang pagtanggap at bibigay sa amin ng panahon at oras na dito ganapin ang pag-aaral ng ating sinasalita ng Panginoon Diyos. At muli po, maraming salamat sa kalakasan na pinagkakaroon ng Panginoon sa atin. Ano man ang nangyayari, ay andyan siya upang tayo ay gabayan sa araw-araw na natin. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Mark. Maraming salamat po. Kayo po ay pumunta po sa bahay namin na kasi po wala po nangyari mga ito ng pagkabarya. Ganun din po sa inyong pag-uwi. Gabayan po kayo ng Panginoon sa inyong pong pag-uwi. Sige po kayo ng malakas pangaraw po sa inyong buhay po at sa mga araw din po. Salamat. Salamat. Sunod. Last na yung si ano last? Oy, MJ. Ito lang muna. Para isang side lang ano. Sa side ni Kuya Camera. Brother Peter, ano pong pagpasalamat po niyo sa Panginoon? Salamat sa
dyan. Galing na. Hindi na. Yung may, yung minus. Yung minus. Sino nakakalimutan? Yung ano yan, yung may. Bukan sa loob kaya. Malaking pasasalamat po sa pangalan dito kay Ana at kaibigan niya. Tilagyo na iniintindaw niya ako. Sabi ko, hindi ako nagkaroon kasi umalang ako. Sabi niya sa akin, sundin mo niya ako. Pero hindi na ako nagkaroon kasundo. Pumupunta na ako dito. Pasalamat din ako kay Brother Kitty. Nakita ko. Sa kaka. At ano, sa mga ko si tanda. Salamat sa kanila. Yun din ako. Meron mas Hindi kasi meron. meron ba sa akin ginawa. Pero pinipilit ko na karating dito. Nakapanalangin ako. Nakapilit sa salita sa kanila. Kahit pero ito ako salamat ko. Hindi pa rin ako ng kalakasan at saka sa mga biyaya na pinagtulog niyo sa amin. Maraming salamat po po. Dahil paano nakaraos kami sa pang-araw-araw. Amen. Alessandra. Kahit kung naka-vlog na po kayo tumayo, nanay. Okay lang. Okay lang. Magsalita na lang po kayo. Ethiopia. Ethiopia. Kailan? Nakita niya kasi si Princess eh. Si Princess nakita niya. Princess namin. Inuwi naman ang dito. May public up. Bumili ko ng gin. Nanay Rosie. Si ate, ano pangalan? Si ate Judy. Salamat po sa ating lahat sa gabing ito. Tayo po ay nakarating dito sa bahay ng ating kapatid na Sister Ana. Ang kanyang mga anak ay nandito at busy-busy kanina sa paghahanda. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa amin. At nagpapasalamat din tayo sa Panginoong Diyos na kahit na medyo yung iba ay dumayo pa talaga dito, no? Ay nakarating tayong lahat dito ng maayos. Maraming pong salamat kayo ng Diyos. Papasalamat ako. Narating ko din. Narating ako ng kala ko nga maliligaw ako ano yun. Guide ako eh. Parang kita bigla din narinig daw na ano. Hindi ko
tayong lahat. Okay po, next. Ate Rosie. Ate Rosie. Mahaba-haba yan. Mahaba yan. Maraming ilog yan sila. Ako'y nakarating dito sa bahay nila ni Ningana. Nagtanong rin ako dyan kasi ito lang bahay ni Ningana. Ay, hindi ka nakapunta nung dati pa rin. Last year. Nagtanong ako dyan sa labas lang. Kilala niyo ba si Juan, si Ana? Gusto may paraan talaga. Nakarang pa yun. Ako yung tinuturo niya. Wala pa kayo. Wala pa kayo. Pasalamat ako sa Panginoon dahil sa lakas na binigay niya sa atin sa bawat araw. Si Ate Sharon. Salamat din sa pag-provide niya sa mga pangailangan natin. At salamat din sa nakikita natin dito sa bahay ni Ana. Salamat sa Panginoon din na binigyan tayo ng solusyon ng katawan. Ayan, lakas sa bawat araw. So, thank you Lord. Okay. Next. Fine. Tumawa si Larry na. Magandang gabi po sa ating lahat. Siguro tumawa si Larry na kasi kita niya rin mag-vlog ako ba? Ito natatawa siguro sa mukha ko. Kasi sinira yung mukha ko doon. Sige na, pasalamat ko sa Panginoon. Filter. Na dito tayo, muli. At pagka matutunan naman po tayo ng bagong salita ng Panginoon. Salamat na marami po tayo ngayon para masaya, di ba? Maraming po salamat din po sa Panginoon na sa nila ni Ayesha ay magkakasabi at happy and feeling na ang susunod na yung March 6. Ayan. Pagdasal din natin ay kay 6 po ang kanilang happy and feeling. Kasi talagang nag-dispone. Ngayon, matutuloy na. Mag-practice sila ngayong March 4. Ayun. Sabi ng pasal, salamat din sa Panginoon na binibigyan natin ng lagi ng lakas o mabuting pagsugan. Kasi yung asawa ko, kasi siya ang aming provider, wala akong trabaho. So, malaki yung pasasalamat ko sa Panginoon. Puprovide niya lahat ng kailangan namin. Lalo-lalo na sa pag-aaral ni Ayesha kasi mahal na tuition, maraming bayarin ngayon. Kasi third sem na, enrollment na naman at saka sabay sa kami ang university. Salamat sa Panginoon at kahit gano'n ay nag-provide pa rin sa araw. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil dito po Yes, amen. study. Salamat din po sa inyo dahil dito bahay namin maliit lang. Yun lang yan, lang karaos din tayo. Pasensya na po kayo. Makabate. Salamat po sa Panginoon dahil tinutugan na naman yung pangangailangan kahit wala akong trabaho. Katulad ni Marjan, yung pag-aaral niya, kay Mike, yung kanyang problema. Happy lang, happy. Ay, si Joy. Ay, na si Joy. Ayan. Kami lang ano, Nasaan si problema na ano niya. Sana matapos yung kanyang sa kaso. Tama-tama, ikaw. Sa Panginoon. Yung birthday ng asawa ko ay hindi makadarating ng maaga kasi birthday ngayon ng asawa mo, te? hindi noon 22. birthday pala. Hindi siya maka-attend ng Kaya pa maaga. paano ka dito? Hindi maka-attend ng maaga kasi na-extend yung duty niya. Mamaya pa alas 10, lumabas. Sayang. Ipag-pray na lang mamaya. Birthday na pala ng asawa mo. May pasok ng Panginoon. Ano pangalan na yung husband? Silito Pilahiyok. Silito. Silito. Ayan. Salamat sa Panginoon dahil Silito. Yes. lagi na dyan siya. Dahil Dalawa yung sa pangalan niya. problema na tinutugon na naman niya yung pangangailangan at yung sa aking problema. Sana tawag na akong
doktor. Baka bukas punta ko ang si Reyes. Check up ako. Salamat sa kanya. Next, Ate Flory. Ay, si Joy muna. Ayusin mo, ate. Becca. Pasasalamat ko po ngayong gabi. Ayun po, nakatapos naman po sa paglalaba. Nakaraos po. Every week. Ayun po, pinapasalamat ko. Kasi pag minsan nakakatamad po talaga. Then, thank you po. Kasi lagi po okay. Baka nung ate ito sa Pamilya ko sa Bicol kasi lagi ko naman po silang katawag doon. Nagbe-video call, okay naman sila. Masaya naman sila. Ayan yung pasasalamat ko sa Panginoon. Thank you po. Video call yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako. Ang pangit ng ipin ko. Ate, itawagan mo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kabila ng mga ating kaabalahan sa buhay. Andito po tayo. Madami po tayo ngayon at bihira po kasi ito mangyari. Yung mga matatanda na andito. Ate Sandra, nagsama-sama si Joanne, si Vladimir, ang kapatid na Peter. Natutuwa po ako sa Panginoon sapagkat kahit nga po, sinasabi ni Ana, maliit ang bahay. Wala po yan sa bahay. Nasa puso po ng taong tumatanggap. Salamat po. At nagpapasalamat po talaga ako sa kabutihan ng Panginoon sa buhay, lakas, sa kanyang mga provision sa araw-araw. Thank you, God. Hindi po sapat ang salita para mag-thank you po tayo sa Panginoon. At to God be the glory po. Amen. Po ba nakapagsalita na? Okay. So, sa gabi pong ito, ang ating pong batayang talata, lahat may Bible po ba kayong dala? Cellphone. Okay. Yung may Bible po, ating pong buksan sa John 3, 1 to 17. Okay. John 3, 1 to 17. Sa butang pagbasa ho, kung ninyo, no? Kung nababasa ninyo. Okay? Ano mo yung Bible mo? Meron ako dyan. Si Jesus at si Nicodemo. May isang Pariseo nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Kayo po. O babasahin ko na lang po lahat. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabay, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemos. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat pinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yon? Tanong ni Nicodemos. Sumagot si Jesus, Buro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo ang sinasabi namin,
ay nalalaman namin at ang pinatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapaniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Hanggang ano nga sabi ko? 17. At kung paanong itinataas ni Moises ang pansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang Ama, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hanggang 17 lang po, ano? Apo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Hindi na po ako tatayo, no? Okay lang ba? Kasi wala rin namang difference, maliit pa rin. Okay. Ito pong ating binasa ay tungkol kay Jesus at kay Nicodemo. Sino si Nicodemo? Ayon sa binasa natin, very good. Nakinig talaga si Vladimir. Si Nicodemo ay isang Hudyo. Okay, pinuno siya. Hindi lang po siya Hudyo, siya ay leader. So, hindi lang siya simpleng, miyembro, leader siya. Okay? Isang gabi, pumunta siya kay Jesus, no? At sinabi, anong tinanong niya kay Jesus? Ha? Tungkol sa mga himala, di po ba? Sabi niya, Rabbi, ang ibig po sabihin ng Rabbi, guro, teacher, no? Sabi niya, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. In other words, ang Panginoong Diyos po ay gumawa ng mga himala. Okay. Sige lang po. Magbigay kayo ng mga himala na alam ninyo na ginawa ng Panginoong Diyos. Bumubuhay ng patay. Sino ang binuhay ni Jesus na patay? Si Lazaro. Very good. O ano pang himala ni Jesus? Yung ginawa niyang alak. Ang alin? Tubig. Ang tubig. Ginawa niyang alak. Ang dagat. Ginawa niyang pula. Yun. Okay. Kahoy naging ahas. Ano na? Kahoy naging ahas. Yung kahoy naging ahas. Si Jesus ba yun o si Abraham? Si Moses. Parang si Moses yata yun na. Sa pamamagitan ng O, ano pa po? Nagpagdating din natin at saka marami. Yan. Oo. Nagpakain ng libo. Nagpakain ng 5,000. Nagpakain siya ng 5,000 tao. Dalawang tinapay. Dahil lang sa isang bata, may dalang 5 tinapay at Dalawang isda. Dalawang tinapay at 2 isda. No? Dalawang tinapay. Very good. May kanta pa yung mga bata doon, di ba? Yung 5 tinapay at 2 isda. So in other words, marami po siyang ginawang himala. Up to this moment, marami pa rin siyang ginagawang himala. Naniniwala po ba tayo? Kasi sasabihin nyo, Elder Grace, ang tagal-tagal na po niya mga bagay na yun. Yung bang himala noon, hanggang ngayon ay nangyayari? Ha? Okay. So ngayon, sabi natin, yung mga may cancer, yung mga may mga sakit, yung mga akala nila mamamatay na sila, nabubuhay pa rin. Dahil ang tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng buhay natin. Ang tao, tinataningan na tayo, di ba? O sasabihin ng doktor,
O ikaw, Ika, ang buhay mo hanggang dito na lang kasi ang cancer mo, Ika, ganyan. Pero himala, buhay pa rin yung taong yun dahil sa awa at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Awa ng Panginoong Diyos. Okay, so walang imposible. There is no, nothing is impossible with God. Sabi nga, yung bang mga milagrong yon ay noon lang nangyari? Tagal na. Pero ngayon, nangyayari pa rin. So, in other words, mga kapatid, wag din po tayong magpaano ha, anong tawag dito, magpasway. Magpadaya. Kasi minsan, akala mo galing sa Panginoong Diyos, yung pala, hindi natin alam kung saang elemento galing yon. Ha? Kailangan po nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos, ha? Kasi maraming mga bulaang propeta na tinatawag. False prophet. Ha? Hindi porke na bumaling ka sa sakit mo, yun na. Ha? Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo naliligaw ng labas. Okay. If you remember, during our last Bible study, sabi ko sa inyo, parang ako din yata ang leader that time. Tama? Oo, may dala kayong ballpen at lapis at papel. Nag-exam pa ako sa inyo, Nandun diba? yung papel namin, pinaiwan mo. Oo. So, ibig sabihin, anong natatandaan nyo dun sa sinabi ko? No? Na merong mga tao, sasabihin nila, na si Jesus Ika, nandito. Huwag kayo basta maniniwala doon. Kung hindi tayo nag-aaral ng Bible, masusway agad tayo. O, dyan na Ika si Jesus. Punta kayo dito, Di ba yun ang sinabi ko last time? Na huwag agad maniniwala, no? Basahin natin at pag-aralan ng Bible. Kasi sabi ko pa nga, kahit ang anghel, hindi alam kung kailan dadating ang Panginoong Yesus. Tama? Okay. So in other words, mga kapatid, dapat tayo ay nag-aaral, dapat tayo ay nananalangin, wala tayong ibang basis, hindi ang karunungan ng tao, kundi ang karunungan na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Kung may mali ang tao, dapat itama. Huwag tayong, kaya nga po pinag-aaralan natin. Pati sa mga bata, sinasabi ko, tama po ba si Teacher Grace? Sasabihin ng mga bata, opo. Pero po, ganito po. Di sasabihin nila kung ano yung tama. At least, hindi po ibig sabihin na, teacher ka, alam mo na lahat. Kami po ng mga guro ay natututo sa inyo rin pong mga nakikinig at mga estudyante at mga nag-aaral. No? Dahil two-way po yan. Tayo po ay nag-aaral sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoong Diyos at ipinamamahagi natin sa inyo. Sa inyo naman po na nakikinig, nag-iisip kayo, tama ba ang sinasabi? Yung lahat na pumapasok sa utak natin, ina-analyze natin. Tama ba yung sinabi ni Elder Grace? Tama ba yung narinig ko? O ito ba ay false na mensahe? Hindi totoo. Saan binabatay ang mensahe? Walang iba kundi sa salita ng Diyos. Kaya hindi po masama na i-correct natin ang ating kapwa kung nagkakamali. Hindi lamang sa salita ng Diyos, ha? Sa araw-araw nating pamumuhay. At kung kayo naman po ay nasabihan, ikaw ay kapatid, ha? Lagi kang late. Pwede ba maaga ka namang pumasok? Maaga ka nang pumunta sa simbahan? Nakakahiya sa live, oh. Kitang-kita ka, lagi kang late. Oh. Ha? Ang pasok tuloy. Ang simba po natin, Sunday school, alas 9. Meaning to say, 9 o'clock, paulit-ulit ako, ha? 9 o'clock, nasa simbahan na, mag-aaral po tayo ng Sunday school. 9 to 9:45, adult Sunday school. Ang mga bata, 9 to 9:30, Sunday school. Bakit? Tapos nun, yung mga bata, gusto rin nilang makinig sa church natin kay pastor. Gusto rin ng mga, kaya ho mga kapatid ha, eto ha,
huwag niyong pagbabawalan ang mga bata kung sila ay nasa loob ng simbahan. Pinapalabas yung mga bata, doon ka, doon ka. Para bang ano, ha? Dapat tayo ay sabihan natin mga bata, o sige anak, makinig ka dito, pero wag maingay. Ganun po yung tama. Natin, para bang sinusubol natin para walang maingay sa loob ng simbahan. Hindi po ganun ang tama. Dapat po kasama natin sila sa pananambahan para po maintindihan nila, makarinig sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor, makarinig sila ng magandang awitin, ng koro, di po ba? At ng magandang tugtugin. Di ba? Okay. So, balikan natin ang lesson natin ngayon. Sabi dito, paanong may papanganak na muli ang isang taong matanda na? Sino ba yung matanda na? Si Nicodemos. Oo. Si Nicodemos, di ba? Oo. Sabi dito kasi, si Nicodemos, ulitin natin ha. Isang gabi, ulitin natin, si Jesus, ang dalawa ang topic natin dito. Ang artista dito, kumbaga, si Jesus at si Nicodemo. May isang Pariseyo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman ko namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos. Teacher ka po, Jesus. Okay. Sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa mo kung wala sa inyo ang Diyos. Okay. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito. Malibang ipanganak ka muli, ang isang tao hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay. Yung ipanganak na muli, yung ba ay ibig sabihin ay mabubuntis uli, tapos papanganak uli si Nicodemos? Ha? Anong ibig sabihin po, nanay? Sa himala ni Jesus, sa isang espiritu, yun ang ano ko eh. Okay. Okay, mas pinatanda na Bagong buhay. espiritu, nag-buhay sa sinapupunan. Okay, yun na. Salamat po. Oh, sino pang may ibang divine? Sa aking pagkakaintindi na ipapanganak muli, yung reborn again yata. Yes. Yung ating mga mga bad na mga gawa ay ating iwas off. Yung pagkakaintindi ko. Okay. Okay, eto po ang sagot dito. Sumagot si Jesus. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, in other words, mga kapatid, nung tayo po ay baby pa, tayo po ay may bautismo, di ba? Yung physical birth, baptism, di ba? Baby pa, dadalhin sa simbahan, may ninong at ninang, pagbibinyagan. Okay. Maraming forma ng pagbibinyag. Merong lubog. If you remember, sabi ko sa inyo, sa Disciples Church, meron silang malaking butas. Kahit matanda na, actually matanda na, sa kanila binabautismuhan. Para naiintindihan ano ba ang ibig sabihin ng pagbaptism. Kasi pag baby pa, hindi naiintindihan ng baby kung ano ibig sabihin ng bautismo. Ha? So ngayon, sa mga disipulo, yung ating Disciples Church, lumulubog sila doon sa parang swimming pool na maliit para sila ay bumbayan. Yung po ang kanilang practice. Tayo po sa UCCP ay sprinkle, di ba? Yung binibinyagan tayo. Wisik. Yung iba naman talaga, dumadayo talaga sa ilog o river, talagang doon nilulubog talaga. Lahat po yan ay yan po ay pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Diyos. No?
Ang binyag po ay pakikipag-isa sa Panginoon Jesus. Itinuturing na niya tayong anak niya. At tayo po ay itinuturing natin na ang Panginoon Jesus ang ating Diyos. Wala na pong iba. Okay? Okay. So tayo ay binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang tanong ko, Vladimir, nakikita mo ba ang Espiritu Santo? Hindi. Eh, paano mo nasabing may Espiritu Santo? Ha? Paano mo nasabing may Espiritu Santo? O sino may alam? Baila. Nararamdaman. Paano mo naramdaman ang Espiritu Santo? Hangin. Hangin ba yun? Hindi, yung ano Yung po. parang pag- nag-guide po siya. Yes, very good. Through the Holy Spirit, binibigyan ka ng Panginoon to choose. Ito ba ang tama? Ito ang mali. O nalilito ka, alin ang tama, alin ang mali. Ang Espiritu Santo, ang iyong konsensya. To make it short, yung konsensya mo ang nagsasabi, ito ang tama, ito ang gawin mo. Mali yan, mali yan. Si Taning naman, hindi, ito ang gawin mo, tama ito. Diba? Kaya yung konsensya mo, naglalaban. Ano ang tama, ano ang mali. Kaya pag ginawa mo yung mali, anong nangyayari? Very good. Napapahama ka, o kaya ikaw ay nakukonsensya. Kung may konsensya ka. Kung wala kang konsensya at makapal ang mukha mo, wala kang konsensya, eh, ewan ko, si Taning ang naninibabaw sa'yo. Precisely. Bakit? Eh, hindi ka nagsisisi eh. Akala mo tama yung ginagawa mo. O bakit? Eh, kasi may pride ka, di ba? O, ako lang ang tama dito, eh, mali kayo. Ako lang ang tama dito. May tao bang gano'n na siya lang ang tama? Wala. Wala. Lahat tayo nagkakamali. Kaya ho, hindi tayo dapat nagmamalaki. Tumatanggap ng kamalian. Yes. At pag nagkamali naman tayo mga kapatid, huwag naman tayo mapagmataas. Pag nagkamali naman tayo, nanay, pasensya na po kayo. Mali ho yung aking sinabi. Patawarin niyo po ako. O kaya, pasensya ka na sa ugali ko ha. Natarayan kasi kita eh. Nainit ang ulo ko. Sabihin naman ni Mary Ann, ano ba pangalan? Joanne. Joanne. Lagi na lang ako mali sa pangalan nito. Sabihin din naman ni Joanne, nako, Tita Grace, lagi ka na lang mali sa pangalan ko. So in other words, mga kapatid, tayo po unti-unti ay natututo sa ating mga pagkakamali. Ang importante dito, sikapin natin na wag na nating uulitin. Yun yung struggle natin bilang mga Kristiyano. Yung wag na siyang ulitin. Ano pa yung sabi ko nung nakaraang Bible study? Pag nagkamali ka, ang batas ng tao may parusa. Tumawid ka sa hindi naman dapat tawiran, nakalagay doon ang laki-laki. Huwag tumawid, nakakabatay. Tawid pa rin, sige. Patay. Diba? Jaywalking. Ano pang ibang mga halimbawa? Pero pag si Jesus ang kasama mo, pag tumawid ka at namatay, bubuhayin ka rin. Pagdating naman ako, Totoo naman. Kasi, lahat kasi tayo mamamatay. Pero tayo ay may second life. Yun lagi natin pinaghahandaan. Ito kasing buhay natin dito, pagsamantala lang ito. Ang mas pinaghahandaan natin is yung ating buhay sa susunod na kabanata ng episode ng ating buhay. Hindi dito sa mundong to. It's either sa langit ka o sa impyerno ka. Dalawa lang. Walang ano yan, walang negotiation. Lord, punta mo na po ako sa langit kasi nandito mainit. No, wala na. Pagmataas na. Wala na. No second chance. Mga kapatid, maliwanag po ba ang sinasabi ko? Okay. The final judgment. Kaya habang buhay pa tayo, kung tayo ay masama ang ugali, magbago-bago na tayo, mga kapatid. Kung tayo ay mainitin ng ulo, huwag na tayo mainitin ng ulo.
Marunong tayong umunawa sa kapwa natin. Ano? Okay. Sabi din po dito, paanong ipanganak muli ang isang tao? Sabi ko nga through the Holy Spirit and siya dapat ay binyagang muli. Second, natatandaan mo po ba ninyo kung nung kailan kayo tinanggap nyo ang Panginoong Yesus? Siyempre malaki na kayo nun. Yung iba nga uma-attend pa ng communicants class eh. Oh, sino may communicants class dito? Para naiintindihan ninyo bakit may komunyon. Diba? Pinag-aaralan natin yan. Bakit tayo may komunyon? Anong ibig sabihin ng God the Father, God the Son, the Holy Spirit? Diba? Pinag-aaralan po yan. Para tayo ay equipped ng kaaral, ng pag-aaral, ng kaalaman. Diyos. Okay, syempre yung mga may edad na, kagaya ko, na nakakalimutan na, eh kailangan nang mag-review. Oo, diba? Kailangan magbasa-basa tayo kasi ano nga ba yung sinabi? Nakakalimutan na ho natin ano. Tama po yan, tama po yan. Nagkakaedad na ho tayo lahat. Eh, mahirap po talaga. Opo. So, paano po nangyari yon? Nagtanong si Nicodemo, no? Kasi ang tanong niya ay, ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. O ano nga naman ang ibig sabihin nun? Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman. At ang sa Espiritu ay sa Espiritu. Ano ibig sabihin nun? Ha? Ang sa akin, ang ipinanganak sa Espiritu, dahil pag binibinyagan ka na isa ka ng born again na ilulubog ka sa Very good. sa amin. Yes, very good. Yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, yun na ho yung Holy Spirit ang nag-i-intervene doon. Ha? Nakikipag-isa na tayo sa Kanya. No? Na kung ang mag-asawa ay kinakasal, sila'y nag-iisang dibdib because of the holy matrimony of kasal. Diba? Kinasal ka eh, di ikaw at ako ay iisa na lang. Ito naman, yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus, because of the Holy Spirit, tayo ngayon ay kaisa na ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo ay mga anak na ng Panginoong Yesus. Okay. Sa mga anak, meron ding matitigas ang ulo. Hindi lahat ng mga anak. O, tanungin mo si Ana. Yung mga may anak dito. Tanungin mo, isa lang din ang anak ni Ate Becca eh. Kagaya ko. Si Ate Ana, 3 anak niyan. Siyempre, iba-iba ang ugali niyan. O si Divine, hindi ko pwedeng tanungin. Isa lang din ang anak. O si Peter, isa lang din ba ang anak ni Peter? Isa lang din. Si Ana lang ang pwede natin tanungin. Kasi 3 yung anak niya. Iba-iba. Iba-iba ang ugali, di ba? Hindi Isang anak ko na, pero namatay na. Oo. Depende. Ibig ko sabihin mga kapatid, hindi pare-pareho ang tao. Kahit nga kambal, magkaiba pa rin ang ugali. Di ba? Hindi pa rin pareho kahit kambal na kambal sila. Magkaiba pa rin ang kanilang mga ugali, no? So in other words, mga kapatid, kailangan po na ang ating mga anak ay hinuhubog natin sa pamamagitan ng mga aral na nagmumula hindi lamang sa tao, kundi sa Diyos. Okay. Okay. Sabi po dito sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ninyo at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan ito pupunta. Ganun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. O ngayon, nagtanong si Nicodemo, sabi niya, paano po mangyayari iyon? Sumagot si Jesus, guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ng mga bagay na ito. Kasi, parang tinanong ni Nicodemo si Jesus. Sabi ni Nicodemo, paano ho mangyayari yung Jesus? Sabi ni Jesus,
Ano ka ba naman, Grace? Teacher ka pa naman, hindi mo alam. Parang gano'n ang ibig niya sabihin, ano? Pakatandaan mo, sabi niya. Okay. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano ninyo paniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Ako, o yan. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan dito sa lupa, paano ninyo paniniwalaan sa langit? Ano ibig sabihin nun? Ha? Alam sa akin, Oh. kung sinasabi niya, pinanganak ka muli, siguro yung na nakilala natin sa Panginoon, na pinanganak kayo muli niya, isinatayong born again. Yun ang sa ano ko, yung nakakilala. Yung na ano ko na isa na, ambag isa na kong born again. Yan ang ano na pinapangalakan sa Panginoon, yung pinapangalakan. Ibig sabihin po, mga kapatid, tama po yun, Nanay, salamat po. Kilala ka na sa kapila. Pinipilit mong magbago, hindi ka na yung dati. In other words, kumbaga kung nakulong ka, bagong laya ka na. Kaya para wag ka makulong, magbago ka. Kasi pagka ikaw ay hindi nagbago, kulong ka uli. Diba? Ganun po yun. So in other words, mga kapatid, yung pagbabago po yan is an everyday struggle. Araw-araw po yung nakikipagbumulan tayo sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ha? E pag lumabas ka na nga, dito lang sa loob ng bahay, sasabihin ni Ana, oh mga anak, umuwi kayo maaga ha? Oh, ha? Di ba ganyan mga nanay? Huwag magpagabi, umuwi ng maaga. Mamaya-maya, gabi na umuwi yung anak. Di syempre, magagalit ang nanay. Bakit kayo ka lang? Ganyan, ganyan, ganyan. Mag-aalala ang nanay, mag-aalala ang tatay, no? Yung anak naman, syempre magpapaliwanag. At yung mga bata, magsasabi din sa magulang kung saan po kayo pupunta, no? Para yung nanay at tatay ay hindi naman po nag-aalala kung nasaan kayo. Okay? Ganun po yun. Kahit na malalaki na ang mga bata, ha? Hindi sasabihin, ay naku nanay naman, o mama naman, ang laki-laki ko na eh. Matanda na ako eh. Hindi mo pa rin ako hinahayaan. Hindi po mga kapatid. Hanggat kayo po ay nasa poder ng inyong mga magulang, sila pa rin po ang tamang mag-aalaga. Kahit na kayo malayo, nasa abroad kayo eh. Ang nanay at tatay nagtatanong, o kumusta ka na anak dyan sa Saudi? O di ba? May mga video call pa, kumusta ka na anak dyan? Ibig sabihin walang tigil yung ating monitoring. Nagmo-monitor tayo. Oo, no? Ganon din po tayo mga kapatid. Sa ating buhay, o wag na yung ating mga kapitbahay, yung sarili natin, dapat may monitoring system ka sa sarili mo. Oh, pag sa opisina, na late ka, may demerit ka, babawasan ang sweldo mo. Pag sa simbahan na late ka, binabawasan ba sweldo mo? Hindi. Oh. Mas nahihiya pa kayo sa opisina nyo kesa kayo ay malate sa simbahan. Ha, mga kapatid? O Grace, isa ka na doon. Kasi ako nalilate din. Pero mga kapatid, lahat tayo may kahinaan. Ang sinasabi ko po dito, sikapin natin na tayo ay magbago. Nasikapin natin. Eh paano ho yan? Traffic. Di gumising ka na maaga, alam mo pa ng traffic. Inadahilan pa yung traffic ko. Kasi po na-traffic ko ako kasi ang layo pa ho ng bahay. Di gumising ka na maaga para hindi ka ma-traffic. 2 oras ang pagitan. Ang nakakalungkot, kung sino yung malapit sa simbahan, yun ang nalilate. Oh. Huwag na magturuan. Alam nyo na yan kung sino na kayo. Ha? Paulit-ulit na ako ha. Paulit-ulit na. Huwag kayong magagalit sa akin mga kapatid. Nagsasabi lang ako na totoo. Kasi hanggang kailan natin ito ulit-ulitin. Magsikap po tayo mga... Huwag na natin hintayin ang 2027. Ngayon pa lang. Huwag nang hihintayin na babalik ang
O tama si Divine. Mamaya. Oo, baka mamaya, balik na. Oh, mamaya, ano ha? Joan, hindi mo alam. Kasi, ay, yung sinabi ni Elder Grace, bukas ko na lang gagawin yan. Malayo pa naman eh. Ha? Sino nakakaalam ng buhay natin? Kaya tumawid ka dyan, natapilo ka, hindi mo alam. Ito na sabihin na, sino nakakaalam? Wala. Ang Panginoon Diyos lang. Okay. Kaya po tayo, habang may pagkakataon palagi, lagi ko sinasabi, Grace, habang may pagkakataon, Grace, magbago ka na. Ha? Lahat tayo, sikapin natin. In every day na ano natin, sikapin natin, no? Na yung ating bibig. Because, pag nasabi mo na yan, Joan, ang hirap ng bawiin. Pasensya ka na, Joan, ha? Sa sinabi ko, ha? Hindi ko sinasadya. Eh, ba't hindi mo inisip bago mo ibuka ang bibig mo? The damage has been done. Bago ka magsalita, lalo na hindi mo kilala kung sino yung tao, remember, in one of the Bible, at dito na ako magtatapos. Remember, in one of my Bible study, I shared na meron akong lalaki na dyan sa Cultural Center of the Philippines. Naaambahan ako, ang laki-laki ng tao. Sino nandoon? Si Nanay Sandra, natatandaan niyo po yun. Uulitin ko ha. Sino nakakatanda? Ana, Joy. O nasaan ka? Mayla, wala. Natatandaan nyo. Ayun, Becca. Si kailan ka na nito? Sa Vladimir. Okay. Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao, mag-iingat po tayo, no? Ibig ko sabihin, hindi lahat ng tao, at tayo may sarili tayong kakayanan, hindi lahat ng tao kaya natin. Mayabang ka pa eh. O ang yabang-yabang mo pa ha? Lahat kaya ko, lahat kaya ko. Hindi po. Bakit ko nasabi? Naglalakad ako sa Cultural Center of the Philippines. Pangatlo ko na yatang kwento to. Pasensya na kayo ha. Okay. Tapos, o panglima na ba? Mayroon pa hindi dito nakakarinig. Yung mga anak ni Ana, hindi pa naririnig. Andiyan pa ba kayo, Mark? Ano? Okay. Naglalakad ako sa Cultural Center of the Philippines. And then, hindi ko alam, pauwi, anong sasakyan ko, pauwi, no? May dalawa magjowa, matangkad na lalaki, malaki. Siguro kasing taas ni, sino mataas na tao sa akin? Mataas, no? Matangkad siya. Natatandaan niyo, si Kuya Bu, pwede. Tama ka. Matangkad na tao siya, no? Tapos kasama niya yung jowa niya na maliit lang, cute. Okay. Kasi Joan naman. Anong jowa? Ngayon naglalakad. Siyempre, hindi ko alam, gabi na, hindi ko alam. Sabi ko, saan mo ba ang excuse me, ganda pa na salita. Excuse me po, pwede po ba malaman saan po ang sakayan papunta ko sa iyo? Aba, yung lalaki, tinawanan pa ko ako. Akala siguro, alam mo na, hindi ko alam kung ano nasa utak nila, bakit nila ako tinawanan. Masama ba magtanong? Sa loob ko, bakit masama ba magtanong? Di sabi sa akin, hindi mo alam. O, gano'n na sabi sa akin, hindi mo alam kung ano, tapos nagtawanan na sila. Parang ang feeling ko, ano ba tingin nyo sa akin? Susunga-sunga dito? Oo, parang gano'n, na ang ayos-ayos ng tanong ko, sagutin mo ng maayos kasi maayos naman yung tanong ko sa iyo. Pero parang pinagtawanan pa ako nung dalawa, ito pa masama, okay lang pagtawanan ako eh. Aambahan akong ganyan, no? Sabi niya, hindi mo alam? Teka muna, sabi ko, ganyan, no? Ito, sandali lang. Nagtatanong ako, sabi ko, nagtatanong lang ako kako sa'yo ng maayos, ha? Masama mo yung pagtatanong ko. Then, umalis ako. Hindi ko na siya hinintay na magsalita. Tumalikod ako at umalis na lang ako. So, anong ibig ko sabihin? Masama po ba ang magtanong? May masama po ba sa pagsasabi ko? Siguro si lalaki nagpayabang dun sa jowa, nagpayabang. No? Na siguro, hindi ko alam kung ano sa isip niya. Pero in other words, mga kapatid, yun ho ako'y tawanan dahil hindi ko alam, okay lang. Pero yung ako'y aambahan mo, ibang usapin yun. Aambahan mo ko at parang ako'y susuntukin mo, ibang usapin yun.
Ako'y sasaktan mo. No? Anyway, mga kapatid, naikwento ko lang. Pang ilang kwento na nga to? Pang-lima. Paulit-ulit na. Episode ka na. Episode. Oh, anyway, yun lamang po ang gusto nating iwanan sa gabing ito dahil gaya ni Nicodemus, siya ay nagtanong sa ating Panginoong Yesus, no? Paano ba ipanganak na muli? At tayo bilang tao na pinanganak na muli, certified na born again. May certificate ka na, nanay, ha? Di ba, pag graduate ka na, may certificate ka na. O, ikaw din, Joanne, may certificate ka na. Okay? Nakaselyado na yan. Kaya, alagaan po natin. Okay? Salamat po sa ating lahat. May tanong ba kayo? Wala? Okay, sige, enter Yung Becca. paano yung nakakilala na sa Panginoon Diyos, Oo. pero bumabalik sa hindi magandang gawin? Ano ang magiging hatol ng Panginoon Diyos sa mga ganon na nakarinig na ng salita ng Panginoon Diyos? Alam niya na sa sarili niya ang tama, ngunit bumabalik pa siya sa likong landas. Ano ang magiging hatol ng Panginoon Diyos sa mga ganong tao? Okay. Kasi kung ikaw ay anak ng Diyos at alam mo na na ikaw ay tama, na nakakakilala ka na, at binabalikan mo pa ang mali, di ba? Maling ano yun. Hindi ka nakakilala sa Panginoong Diyos. Hindi mo sinapuso ang pagmamahal mo sa Panginoong Diyos at hindi ka nagkaroon ng malasakit sa kapwa mo. Yun at yun pa rin ang ugali mo. Walang pinagkaiba. Meron po bang hatol ng Panginoong Diyos doon? Okay. Doon muna tayo sa hatol ng tao. Okay. Kasi hindi ko alam ang hatol ng Diyos. Okay? Ang Diyos lang nakakaalam. Pero, sinasabi, yung sa Ten Commandments, pag sinuway natin yon, definitely sa impyerno ang kauuwian natin, mga kapatid. Ay, halinawa. Di ba? Pero sa tao, pag nagkamali tayo, nagnakaw ka, nakapatay ka, o anumang krimen, pag hinatulan ka ng judgment ng tao, kulong ka. Sa Saudi, pag nagkamali ka, putol kamay, pak! Pugot ulo. Diba? Pag nagkamali ka. Sa Pilipinas, ang batas natin, pag nagkamali, kulong ka. Mabuti kung 5 taon lang, kung habang buhay, na pagkakulong, wala kang kawala, doon ka talaga. Mabulok ka na dyan. Mabulok ka na sa kulungan. Okay lang yun. Ang sinasabi natin, mga kapatid, yun kung buhay after our death. Kasi wala na hong second chance. Naintindihan niyo po? Pag tayo ay nakulong sa batas ng tao, pwede ka pang may second chance. I-serve mo lang yung sentensya mo, 5 taon ka makulong, after 5 years, laya ka na. Pag namatay na tayo, at hinatulan na tayo, at doon ka napunta sa impyerno, wala na. Wala na, sorry. Kaya akong buhay. Bago. Kaya habang buhay pa po tayo, may magbago po tayo. Nasagot ko ba ang tanong mo, Elder Bell? Okay. O, may tanong pa po ba? Wala na. Okay. So, mga kapatid, kung wala na po tayong katanungan, maliwanag naman po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Amen. Salamat po sa Panginoon Diyos. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. Sino ang ating ang ating prayer request, mga kapatid? Para ako lang yata no? Yun lang po yung tatlo lang. Oo, yung ating sabi ko, yung mga may sakit. Of course, si Elder Joey, si Thea, at saka Ana. si Sister Ana. Kumusta ka na ba, Ana? Bukas pa lang papacheck up. Magpapacheck up ka uli. Okay. So sana naman okay naman ang ating no? Patuloy po ang panalangin natin dyan. At sa ating pong lahat na hindi naman sinasabi, pero may nararamdaman sa katawan, ayaw lang magsabi. Ha? So, yun po, mga panalangin natin sa mga may sakit. Pangalawa, yun pong distribution ng, tawag dito yung shoebox. Ang Board of Christian Education po, si Nerissa, Venus, at ako, ay umattend po kami sa ministry
ano ang tawag dito? Kalimutan ko. No. Yung sa shoebox, no? Yung distribution. Parang silang partner ng 700 Club. Okay? Na ang kanila pong layunin ay magdi-distribute ng shoebox. Yung lalagyan ng sapatos, hindi naman sapatos ang laman noon, kundi mga gift. Kung ano yung laman noon, hindi namin alam. Ang tanging makakaalam lamang po noon ay yung bata na makakatanggap ng regalo. Okay. Siya lang po ang makakaalam. No? At yung bubuksan yun pagka natanggap na nila. So, meron po kaming GC at babalitaan ko na lang kayo kasi nakalimutan ko kung kailan po ang distribution ng mga shoeboxes nila. Ang sabi ko po ganito, si Elder Flory at saka kayo, Myla, Joy, tumulong, kung sino po sa inyo, ikaw, lahat po kayo, kung sino po ang gustong tumulong. But I identified si Elder Flory at saka si Joy particularly, magkalap ko kayo ng 25 children. 25 sa iyo, Joy, 25 kay Ate Flory. Na doon lang, yung mga bata sa vicinity ng simbahan, kunin niyo yung pangalan, ilista ninyo, yung kanilang edad, at address nila. Yun lang po tatlong yun ang kailangan natin. Pangalan, address, at edad ng mga bata. Okay? Hati kayo. Hindi nasa probinsya. Ay, hindi po pwede. Dapat po yung nasa church. Nasa church. Pwede po yung Hindi ito pwede. Within the vicinity. sa kapitbahay namin ang boarding house. Oo, kasi within the church naman yun eh. Boarding ako. Okay. Na malapit po sa simbahan natin. Okay. Maliwanag po ba? Yung mga ating 25 sa iyo, Joy. 25 kay Elder Flory. Yung 50, sa akin po yon. Pero hihingin ko ang tulong mo, ang Sister Ana, Elder Becca. Kayo po, na malapit ikaw, ano. Ano ba ng taon? Peter, no? Hanggang ilang taon Ito po? ba yung proof? Ilang taon ba? Ano ba yung taon? Sinabi ko na eh, no? 14 yata ang pinakamalaki. Basta 14 years old, yung pinakamatanda. Okay? Basta i-announce ko po yan, huwag kayong mag-alala. Pero as of now, nakadepend ako sa cellphone ko eh. Anyway, basta po i-announce ko yan kung kailan. Kasi dumating na yung cargo ng shoeboxes. Dumating na sa Pilipinas, galing ng ibang bansa, at i-distribute na nila sa mga simbahan. Okay? So, ang gagawin na lang po natin, actually, si Sister Venus talaga ang coordinator dito. No? Siya yung makikipag-coordinate doon. Oo. Para kunin yung mga shoeboxes natin. Anyway, malalaman po ninyo. Malalaman ninyo. Okay, mga kapatid? Sige po. Basta antabayanan niyo po yun, ha? Okay. Kung wala na po, shoebox natin, and then ano pa yung aking pasasalamat dahil sa Praise Festival. Nanood ba kayo ng Praise Festival? Ang ganda ng mga presentation ng mga bata, ng mga kababaihan, ng sayaw, ng mga kalalakihan na kumanta. At ang choir, maganda. Salamat po ng marami. Salamat po sa ating Panginoong Yesus. And of course, yan po ay wala rin yan kung hindi sa pamamagitan ng guidance ng ating Pastor Henry Eduarte. Lahat po yan ay sa supervision and upon consultation ng inyo pong lingkod sa ating pong Pastor Henry Eduarte. Para ma-implement po natin lahat yan, kailangan po tayo ay may koordinasyon sa ating butihing pastor. Salamat po. So, maraming salamat po. Tayo po dadako na sa ating pananalangin. Hinihiling ko po siguro si Elder Flory o si na lang, Brother Peter. Pwede po bang kayo na po ang mag-lead sa closing prayer natin? Para ako'y hirap na dito. Yung boses ko parang napataos na. So, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. At hilingin po natin si Brother Peter. Sa pagkain na din. At sa pagkain na rin po, Brother Peter. Idamay niyo na daw po lahat. Para sa Okay.
mo higa. Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Ating po ang awitin ng sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo. Kaya Ang tinaking lubos, ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maging pagkaloob. Mamahaling iyan, higit kong nilukod, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang